Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang salitang panghihikayat at talumpati. Nagagamit ang mga salitang nanghihikayat sa paglalahad ng opinyon na kailangang mapangatwiranan at may depensa sa tulong ng mga datos na magpapatunay sa sinasabi ng manunulat o mananalumpati. Kailangang kapanipaniwala ang mga pahayag upang maakit ang mamabasa o tagapakinig na pumanig sa inilatag na pangangatwiranan ng manunulat o mananalumpati. Nakatutulong din ang pang-abay na panang-ayon sa paglalahad ng opinyon o ng pagsang-ayon para mapatotohanan ang isang pahayag. Ang mga halimbawa ng pang-abay na panang-ayon ay oo, talaga, totoo, siya nga, tunay, at iba pa. Halimbawang pangungusap. Tunay nga ang kasabihang ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pansinin na ang salitang nanghihikayat ay tunay. Pangalawa, kailangan talaga ng lipunan ang mga kabataang may pangarap. Sa pangungusap na ito, talaga ang salitang nanghihikayat. Mga dapat isaalang-alang upang makahikayat ng tagapakinig o mamabasa. Una, ang pangatwiran ay may pinagbabatayan. Pangalawa, nailalarawan ng maganda ang ideya o pahayag. Pangatlo, nagbibigay ng wastong kaalaman at impormasyon. Isang halimbawa ng panghihikayat ang talumpati. Ayon kay Organte, noong taong 2000, ang talumpati ay anumang uri ng pagsasalita sa harap ng maraming tao, mapapribado man o mapapubliko. Batay sa kahulugang ito, kailangang bigkasin sa harap ng maraming tao ang pangatwiran, paninindigan o kaya'y paniniwala ng tagapagsalita upang mahikayat ang mga tagapakinig sa paksang tinatalakay niya na maaaring makapagpabago ng kaisipan at saloobin ng kanyang tagapakinig. Iba-iba rin ang layunin ng talumpati. Maring ito ay magbigay ng kabatiran, magturo, mangaral, manghikayat at iba pa. May dalawang bahagi ang talumpati. Kailangang ito'y isulat muna upang mapaghandaan at maging organisado sa gagawing pagtatalumpati at ang pagbigkas nito sa mga tao na maaaring pribado o publiko. Tatlong uri ng talumpati. May tatlong uri ng talumpati. Ito ang impromptu, extemporaneo, at pinaghandaang talumpati. Sa impromptu, ang mananalumpati ay magsasagawa ng talumpati nang walang kahandaan. Samantala sa extemporaneo, binibigyan lamang ang maikling panahon ang tagapagsalita upang mapaghandaan ang kanyang talumpati. Bumubuo lamang ang tagapagsalita ng balangkas ng talumpati sa maikling panahon. Panghuli, sa pinaghandang talumpati, ang tagapagsalita ay may sapat na panahon sa paghahanda ng talumpati. Nakapagsasanay ng husto ang tagapagsalita sa pagbigkas ng talumpati. Isinasaulo ito ng iba. Ang iba naman ay binabasa ito gaya sa isang komperensya. Mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talumpati. Una, gumamit ng kaakit-akit na panimula o makabuluhang panimula upang makuha agad ang atensyon ng mga tagapakinig. Pangalawa, magsaliksik ng mga datos na magagamit sa pagbibigay ng pangatwiran o paniniwala na magbibigay daan upang mahikayat ang mga tagapakinig sa isyong pinapaksa sa binasa. Pangatlo, ilahad ang sariling konklusyon sa isyong pinapaksa bilang pangwakas na bahagi ng talumpati. At panghuli, sauluhin ang sinulat na talumpati, magsanay sa pagbigkas at lapatan ng angkop na damdamin, kilos, at galaw ng binibigkas na talumpati.